So, a very blessed afternoon to each and every one of us. So, right now, I would like to just share something with all of you na naoobserbahan ko na po sa mundo. Actually, hindi ko po alam saan ako maghahalukay ng salita na gusto kong isabi sa inyo. Ang mundo, hindi na po katulad talaga ng dati. Sa maraming faktor at maraming pamamaraan. Sabihin na po natin, hey, because of the social media, because of the technology, yeah, I know that, I know that. Pero hindi po yan. There is really something really going on in the world right now. Pero sometimes hindi po natin maipaliwanag ng salita. And what is that? For me, kamay ng Diyos. Kamay ng Diyos na siya lang ang may kontrol sa lahat. Kamay ng Diyos na nandyan ang kapahintulutan sa lahat ng bagay na nangyayari po ngayon sa atin. Sa mundo, saan kayo nakakita ng isang mundo kumpara sa mundo na kinagisnan natin noon? Isang mundo na kung saan napakaraming threats patungkol sa kung ano yung mangyayari, magkakaroon daw ng, pero ito, fake po ito, hindi naman po ito totoo. Magkakaroon daw ng 7 seconds na pag-alis ng gravity. Alam niyo po ba kung ano mangyayari doon? That's not a joke. It's a very serious matter, my friends. Kaya ngayon ang gusto ko lang pong sabihin, sa magulong mundong meron tayo ngayon, lalong naging busy ang mga tao, lalong ang mind ng mga tao ay naging focus sa kung anong mga bagay ng mundo rather than kay Jesus. Alam po ninyo dati, I still remember, way back in 2008 and 2009, kahit may dala akong malalaking mga Biblia, kami, ng mga kasama ko, malalaking mga Bibles, we're bringing it, malalaking mga Bibles, no? Sa totoo lang po, during that time, ay marami kaming nahihikayat na sumama sa amin sa Bible study namin. Hindi sila hesitant. Agad silang, oh yes, saan ang venue? Pero minsan, aminado naman kami, nagpapakain kami. Hindi naman po gano'n, may soft drinks, meron naman po mga chichirya. Alam naman natin yung mga chichiryang yan, mga piatos, nagpangalan na po talaga ako rito kasi itong kinakain namin piatos, tapos yung munggo bread, sa Jelixy, minsan nabibili namin basta sa mga may gardenia, syempre gardenia, lalagyan mo peanut butter. Ganun lang po. That's simple, and yet many are very happy with our BS or Bible study. Naiisip ko lang po kasi sabi ko, Lord, the world is not the same anymore. Hindi na po kagaya talaga ng dati. Magtataka ka pa ba? Talagang ito na po. Pwede kong sabihin na nadatnan na po natin yung papalapit ng second coming ni Jesus. Ito na po yung panahon natin ngayon. Actually, kung tutuusin po, kung babasahin mo ang Bible, marami pong mga tao ang dati po ay very excited sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Pero itong panahon po natin ngayon, nakikita na po natin, di po ba dapat tayong mas maging thankful? Because paparating na po tayo doon. Papalapit na po tayo ng papalapit sa climax ng katapusan ng mundo. Matatapos ba ang mundo? Check. Kasi papalitan ng bagong langit at lupa ito. Itong present, tatanggalin. Hindi na po ito mag-i-exist. Sa eternity, merong bagong langit at bagong lupa. Ano sabi sa Biblia?
Kaya tayo sa Bible lang po tayo, hindi tayo lilihis. Sa ngayon po, church age pa rin po tayo and we are waiting for that very important event called the rapture of the church, which is, I believe, napakalapit na pong mangyari, napakalapit na pong maganap. Ito po ay hindi isang illusion. The rapture of the church is coming from the Bible. It's from the scriptures. At kapag ka nangyari na po ito, kapag ka na-unfold na po ito, doon lang natin marirealize, kami, harap-harapan na tayo kay Lord Jesus. Pero paano yung mga unbelievers? Sabi ko kasi, para makasama sa rapture, kailangan mo lang tanggapin si Jesus as your very own personal Lord and Savior. Wala nang iba. Parang sa mundong ito, ipresent sa atin si Jesus at si Barabbas. Whom do you choose? Jesus or Barabbas? Sa present world natin, Jesus or the world? Alam ninyo ang world, gusto ni Jesus ma-enjoy natin dito. Pero, hindi nangangahulugan na tayo ay magiging... Sorry po sa mga aso. Ang mga pasaway na aso, sorry po. I'm so sorry. May tao po kasi sa labas. So, again, the rapture is coming very, very soon and we have to wait for Him. Jesus is coming for us. I'm so sorry.